Uy boss, kumusta buhay-buhay? Mabilis lang to guys ha, wag nyong i-skip o wag kayong mawawala sa video natin para pag-usapan natin tong nag-iisa lang na Dimensity 8300. Actually, ito yung Poco X6 Pro, nag-iisa lang to. Meron tayong China version na K70E Dimensity 8300 din. Pero iisa lang yan guys kasi global version lang to at yun naman is China version. At napakamura ng phone na to kapag nag-sale. Makakuha lang natin to ng 12,000 to 14,000. At ang Antutu score nito is 1,400,000 points. At mamaya pala baka pinag-iisipan yung kunin yung Poco F6 tsaka yung Redmi Turbo 3. Marami nag-request sa atin dyan kung anong kukunin nila. So magbibigay ako ng konting tips para sa dalawang phone na to. Pero bago natin pag-usapan lahat yan, alamin muna natin kung ano yung Dimensity 8300 at kailan siya pinanganak. Bali, ang MediaTek Dimensity 8300 pinanganak to noong November, mag-iisang taon na siya sa November this year 2024. Bali, octa-core to, ang memory naman nito is quad channel LPDDR5X at yung memory frequency naman niya 4200. So sa mga naghahanap ng chipset na maganda, balance, masasabi ko na ang Dimensity 8300 isa sa mga pinakamagandang chipset na nag-iisa lang talaga dahil dun sa Poco X6 Pro at dun sa Redmi K60E. Isa lang po talaga yan. At yung connectivity naman nito is Wi-Fi 6 na. So hindi tayo mag-aalala na babagal yung Wi-Fi natin. At yung router naman dapat natin is Wi-Fi 6 capable din siya. Hindi mo magagamit yung Wi-Fi 6 kung yung router mo Wi-Fi 5 lang. Sa mga PLDT kasi at saka Converge, parang Wi-Fi 5 lang yung binibigay nila. Hindi pa rin tayo nagkakaroon ng Wi-Fi 6 kundi ka bibili lang talaga. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan tong Dimensity 8300 na to? Kasi dito sa phone na to na Poco X6 Pro, yung kapag nag-sale talaga to, napakasulit niya. Imagine mo 13,000. Kung may 10,000 ka na budget para sa entry level, bumili ka na lang ng isang 12,000 to 13,000 na malakas talaga. Dahil yung Antutu score nito ngayon nasa 1.4 million na. Ganun siya kasulit. Isa sa mga pinakasulit na phone na nawakan ko. At yung isang phone din na malakas din na 8200, meron tayong Infinix GT20 Pro na kalaban nga nito. Pang gaming talaga yon. Pero dito kasi mas maganda yung camera kumpara natin sa Infinix GT20 Pro. Yun naman kasi lamang sa bypass charging. Pero yung usapan talaga dito, yung chipset na mas malakas sa Poco X6 Pro na ikukumpara natin sa 8200, nasa 800 to 900,000 points lang yon. So dito kasi 1.4 million. Unlike sa isang chipset na sobrang gamit na talaga, hindi ko alam kung kailan gagraduate talaga to. Actually parang malapit na atang gumraduate to, ang MediaTek G99. Ang daming cellphone na lumabas na naka G99 at yung iba sobrang overpriced pa, pumapalo ng mga 15 minsan to 16,000. At kung hindi naman G99, meron siyang katulad na kapareho lang siya ng clock speed like yung Dimensity 720 at yung Dimensity 6080. Halos magkakapareho lang yan ng G99 sa clock speed, sa optimization, sa paggamit ng araw-araw. Kaya kapag tumaas yung value niyan ng mga 13,000 to 15,000, tandaan nyo ang MediaTek Dimensity G99, Dimensity 720 at Dimensity 6080. At isama ko na rin yung parating na chipset na G100. So konting-konti lang yung advantage nun sa G99 at lalong-lalong pinahihirapan talaga tayo sa mga chipset na to. Yung mga ibang buyer kasi hindi nila alam kung ano yung mga chipset na to. Unlike tayo, nanonood tayo ng mga reviews, alam natin kung anong bibilin natin. Ngayon kapag lumabas yung mga cellphone kasi na yun, marami nabubulag. Hindi natin katulad na marunong tayo magbusisi sa mga chipset, kaya nabubulag sila. Lalong-lalo na yung ganda ng back panel at itsura ng isang phone. At dahil kayo marunong kayo, magtulungan na lang po tayo sa mga hindi nakakaalam. Ngayon, balik tayo dito sa Poco X6 Pro. Meron na ako comparison video tsaka 6 months review yata dito sa phone na to. Pero sa mga gustong pag-usapan tong Poco X6 Pro na to, eto yung takes ko. May mga pros and cons akong ibibigay sa inyo. So dito sa phone na to, okay sa gaming dahil nga malakas yung chipset. Nakakapag Genshin Impact tayo, Warzone, Mobile Legends, halos lahat ng games kayang-kaya. At sa mga emulator naman, actually kung mapapansin nyo hindi na ako nag-emulator, baka kasi madama yung channel ko, hindi kasi legal talaga yung emulator na yan. Dahil nga kapag may nakakita ako na ni-review ko yung emulator, baka pwede akong madibanda ng isang brand. So iniiwasan po natin yan. Pero yung Dimensity 8300, kayang-kaya yung PPSP, pero sa ibang platform ng emulator hindi siya kaya. Ang talagang kaya ng isang emulator talaga is the Snapdragon o yung mga Qualcomm
na chipset. At sa mga mid-range na level na chipset, kayang-kaya pa rin yung emulator na yan, lalong-lalo na sa mga flagship na phone. Dati kasi naalala nyo ba yung MediaTek Dimensity 8100? Malakas na chipset yun, tapos lumabas lang siya sa X4 GT at nagsinuro na lang yung mga iba, pero konting-konting brands lang yung gumamit nun. At nagkaroon din tayo sa, kung di ako nagkakamali, Redmi Note 11T Pro, nagkaroon din tayo ng Dimensity 8100. At kung mapapansin nyo din yung Dimensity 8200, last year hindi tayo nagkaroon ng global version, di ba? As in talagang nasa China lang. Nasa Redmi 12T Pro, Redmi K70E, mga ganon, at yung mga ibang phone na galing sa OnePlus. At ngayon naman nagsilabasan sa global version ng 8200 like yung Infinix GT20 Pro, Tecno Camon 30 Pro, Tecno Camon 30 Premier. So, di ba? Kung mapapansin nyo, lumabas yung Dimensity 8200, tinawag nilang Ultimate. Pero pareho lang yung clock speed niyan at palag na palag sa gaming. At dito naman, palag na palag nga sa gaming, pero dito sa phone na to, hindi masyadong maganda yung thermal na ginamit dito. Kailangan natin gumamit ng phone cooler kasi mas malakas to compare dun sa 8200. At normal po yan sa mga 1 million na Antutu score na umiinit yung phone kahit na maganda yung thermal nila. Talagang kailangan pa rin natin ng mga gatong phone cooler. Like nga yung lumabas na Snapdragon 8S Gen 3, mainit din po yun sa gaming. At advisable ko talaga na gumamit tayo ng magandang phone cooler pagdating sa mga gaming phone na umaabot ng 1 million na Antutu score. Pero dito sa Poco X6 Pro, gumamit lang tayo ng phone cooler, kayang-kaya nitong phone na to. As in talagang malakas siya. Pagdating naman sa camera, yun nga lang, hindi siya kagandahan sa camera. Sa napapansin ko, oversaturated yung mga ibang bagay. May sharpness naman, hindi siya ganun ka-sharp. Pero diba, hindi naman ginawa to as camera phone talaga. Balance phone po to. Pero sa nakikita ko, pwede na natin gamitin yung camera dito. Talagang ipopost mo na lang kasi meron na siyang saturation. May mga bagay na saturated talaga siya o oversaturated. May mga bagay naman na patay yung kulay. Hindi po consistent yung camera nito. May times na maganda, may times na hindi. Depende sa ilaw natin. At sa mga front facing camera naman, yung mga Xiaomi phones hindi ko talaga nagugustuhan. Patay po yung kulay na nakukuha natin. So eto naman yung mga cons natin dito sa phone na to para may idea kayo kung sakali yung mga bibili. At least handa na kayo sa mga cons natin. Yung number 1 na cons ko dito, yung signal po. Hindi ganun kalakasan yung signal niya na katulad ng mga ibang brands like yung kahit na Tecno, Infinix, Vivo. Mas malakas po yung mga signal nun. Ako akala ko nung nag-Xiaomi at saka Poco phones ako, nawawalan ako ng mga 5G o kahit na 4G. Parang 1 bar lang yung nakukuha ko bago siya mag 5G. So hirap na hirap ako. At nasubukan ko yung ibang brand, Vivo, OnePlus, Infinix, Tecno. Mas malakas po yung signal nun kumpara dito. Then isa pang cons, lalong-lalo na po yung UI nito, medyo baggy po talaga. Hindi ko alam kahit na naka-HyperOS na tayo. Number 1 na nakita ko, parang hindi siya nagbago, parang pangalan lang yung nagbago talaga. Yung bugs na sinasabi ko dito, kapag naglalaro tayo, hindi mo makukuha yung magandang frame o yung tamang frame kapag naglalaro tayo dito sa phone na to. At kunwari sa Mobile Legends, naka ultra tayo, di ba? Dapat 120 makukuha natin. Ngayon, kapag naglalaro tayo, 60 lang po yung makukuha niya. Meron ka pang kailangan gawin na dati sa MIUI ginagawa ko na to, pati naman dito sa HyperOS. So yun yung tinutukoy ko, yung battery tsaka percentage. Kailangan mong i-clear yun para makakuha tayo ng magandang frame. Which is sa ibang phone hindi mo nagagawin yun, talagang maglalaro ka na lang. Kumbaga parang plug and play na lang, 'di ba? Dito may mga settings ka pang aayusin. Kaya nagtataka yung mga ibang naka-Poco tsaka Xiaomi, samantalang yung games nila capable naman ng 120, mga ganun, o matas na frame rate. Isang cons ko yan dito sa phone na to. Then last na cons, salanganin tayo lagi kapag nag-update tayo dahil minsan mas lalong bumibigat yung mga bugs na binibigay nila compare dun sa mga ibang phones na talagang inaayos. Dito parang mas malala. Kaya kapag mag-updates tayo, tumingin muna tayo sa mga forum o magtanong-tanong muna tayo kung okay yung updates nito. Dahil sa nakaraan parang nagbato sila sa isang MIUI na phone na HyperOS na hindi pa naka-HyperOS pero nakapagbato sila ng HyperOS at nabutlog po yung phone na yon. So risky pa rin yung mga ganitong bagay dito sa Xiaomi tsaka Poco phone. Sana maayos. Pero yung mga ibang cons na yan, yun lang yung naranasan ko. Yung mga iba pwede naman mag-comment dyan kung naranasan nyo sa phone na to, kung nagustuhan nyo ba o hindi. Ngayon sa Snapdragon 8S Gen 3 ng Redmi Turbo 3 at Poco F6,
kung anong pipiliin ko. Actually, itong dalawang phone na to similar lang talaga sa specs, sa camera. Meron tayong 4K 60fps at maganda yung camera nito Pero sa chipset nga medyo umiinit siya, although malakas nga siya, kailangan din natin ng phone cooler. Ngayon, mas maganda po yung Poco F6 dahil global version na tayo at meron tayong warranty unlike sa Redmi Turbo 3. Mura nga siya pero wala tayong warranty. Pumili na tayo dun sa may warranty na kasi risky talaga kapag nasira yung phone nyo. At least meron tayong nakabang na warranty kung magkakaproblema man tayo sa paggamit ng mga device na ganito. At number 1 ko dito, mas maganda yung optimization ng global dun sa Poco F6 dahil nag-collaboration nga po yung Poco F6 tsaka yung PUBG Mobile at nakakuha tayo ng 120fps dun. Sa Redmi Turbo 3 naman okay siya. Ngayon kasi wala akong balita kung meron na rin siyang 120. Sa mga naka Redmi Turbo 3 dyan, pwede kayong mag-comment kung meron na tayong 120 dito sa PUBG Mobile. Okay, sana magkaroon tayo ng Dimensity 8300 sa mga ibang brands, no? Lalong-lalo na siguro sa Vivo, mga ganon, o kaya sa mga Ico na phones. Dahil nga napakaganda ng chipset na to. Kung i-adapt nga to ng Ico, kaya Vivo to, o kaya OnePlus, ang ganda siguro ng camera. At sana magbigay sila ng magandang thermal dito dahil nga may kainitan tong chipset na to. At aabangan natin yan sa global. Baka i-adapt din po yan ng Tecno tsaka Infinix next year. At sulit pa rin po yun kahit paano. At nagmumura na po yung mga chipset na ganito. Sana dumami yung mga chipset na ganito at huwag na silang gumamit ng mga entry level G99, mga ganon, 720 tsaka 6080. Aasahan ko po yan next year na magkakaroon tayo ng MediaTek Dimensity 8300 sa mga ibang brand. At bago tayo magtapos, pwede nyong bisitahin yung Nubia Music ko, ipamimigay ko po yun. Kasi sa darating na live natin, mamimigay din ako ng mga ibang accessories para sa inyo o kahit na phone pa. So I hope na nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things